boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain, I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fire left in me. Some friends that I've chased in sleep, everybody's worried about me. I'm in too deep. Say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home, but there's fire burning in my bones. Still I believe. Yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain, I was screaming loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I play my fight song, and I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fire left in me. A lot of fire left in me. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song, and I don't really care if nobody else believes, 'cause I still got a lot of fire left in me. No, I still got a lot of fire left in me. Yes naman, handang lumaban sa simula ng linggo. Basta't MB Barkada ang kasama mo. Mayat niya. Mayat nga talaga. Nako, isang napakagandang awitin mula kay Andra Day. Oo, ang awiting fight song, di ba? Ito ang mga kanta talaga dati ng mga action stars. Ito yung Fight mga song. ito yung kinahanta na yung kapag grand finals na sa mga singing competition. Usually, ginagamit din siya as background music kapag may buzzer. Mga ganyan. Di ba? Yung tipong, ay, oo. Kinaroon siya. Pag golden na. Yeah. Tapos, this is my fight song. Gumagan. Tapos, slow-mo. Tapos may mga nalalaglag na mga Oo nga, no. Yan yung mga kantang yan. Pero napakaganda ng mensahe ng awiting fight song, di ba? Kaya nga naman dapat ilaban talaga natin ang bagong linggong ito dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag lumaban ka, may karapatan ka. Ano? Hapon? Programa yun No, hindi naman. Hindi. Totoo. Totoo naman. Programa natin yan. Gagawa ako. Kapag? Diba? Kapag ipinaglaban mo, may karapatan ka. Parang baliktad yun. Ikaw, kamusta ang iyong weekend? Masaya. Masayang masaya. You actually went to?
salubong, bar salubong ng mga examinees dyan sa isang school. Yes. Oo. At ang masaya pa, dahil kahapon din ang ang Mid-Autumn Festival. festival dyan sa may Totoo. Session Sa Road. Ako, ang mga detalye ng mga yan, mamaya yan sa Exactly. Luzon Headlines. Totoo Diba? yun. Ay, ang sayo. Kahapon, Na-excite ako. yung mga magulang na sumasalubong sa kanilang Oo. anak. Pagkatapos ng bar yun, diba? Feeling ko ako yung sumasalubong. Oo. Kasi naiiyak na din ako. So feeling mo nanay ka na rin. Oo. Isa ka na rin magulang. Hindi Magulang. namin ginanyan yung kaibigan ko dati. Mga Ha? pasalubong na ganyan. Parang walang nagsalubong sa kanya. Oy. Kasi very independent naman siyang tao. Oo. So, Pero ang maganda pa, isang 76 years old, ang pinakamatandang nakipag-exam. Kaya mamaya, antabayanan niyo po ilang yan. taon? 76! Oh my gosh! Kabaliktaran ng 67 yan ah! Of course! Medyo plus course. 10. Of course, nakakatuwa. Pero Ay, may mga nako. ganun talagang pag-passion mo talaga, passion mo. Oo, tama yan. At syempre, hindi lang yan yung mga ganap nung nakaraang linggo or weekend. Yeah. Dahil ngayong araw na to, may isang ganap din na hindi lang pagsasalita, kundi pagsasakatuparan. From voice to action. action. Ano nga ba ito nga ganap natin today? Alamin sa Anong ganap? Hello mga ka-MB! Ngayong araw, bigyan naman natin ng pansin ang isang mahalagang selebrasyon, ang International Day of Democracy, na ginugunita tuwing September 15. Isang paalala ito na ang demokrasya ay hindi lang patungkol sa eleksyon, kundi tungkol sa pakikilahok, karapatan, at pagkilos ng bawat isa sa atin. Ngayong 2025, ang tema ng selebrasyon ay From Voice to Action, mula boses tungo sa pagkilos. Ang mensahe, hindi sapat ang magsalita lamang. Kailangan ng konkretong hakbang upang matiyak na ang bawat tinig ay may tunay na epekto sa lipunan. Ayon sa United Nations, ang demokrasya ay nakasandig sa tiwala sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga institusyong dapat maglingkod sa kanila. Ngunit sa kasalukuyan, humaharap tayo sa mga hamon. Lumalaganap ang disinformasyon, lumiliit ang espasyo para sa malayang pagpapahayag, at nababawasan ang tiwala sa mga demokratikong proseso. Dahil dito, mas mahalaga na tayo ay makialam at makibahagi. Hindi kailangang malaki ang iyong ginagawa. Sapat na ang pagiging mulat, ang pagbabahagi ng tama at makabuluhang impormasyon, at ang pagtindig sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Sa nakaraang 2 dekada, ang UN Democracy Fund ay tumulong sa mahigit 1,000 proyekto sa buong mundo. Layunin nitong bigyang lakas ang mga boses na madalas hindi naririnig, kabataan, kababaihan at mga nasa laylayan ng lipunan. Ang bawat proyekto ay patunay na kahit ang simpleng mamamayan ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng lipunan. Mga ka-MB, ang demokrasya ay hindi natatapos sa pagboto tuwing halalan. Ito ay araw-araw na gawain sa pagtanong, sa pakikilahok at sa paninindigan. Ngayong International Day of Democracy, isa itong paalala na ang boses mo ay may saysay. Pero ang kilos mo, siya ang tunay na pagbabago. Makialam, makipag-usap, magtanong, at higit sa lahat, kumilos. Tandaan, hindi lang dapat marunong magsalita, dapat marunong ding kumilos. Sa mga simpleng paraan, may magagawa ka. Boses mo, kilos mo, may saysay yan, gamitin mo. Boses mo,
kilos mo. Gamitin mo dahil may saysay yan. Ngayong International Day of Democracy nga, wag lang tayo puro salita. Kailangang may aksyon din. At makilahok. Makilahok Totoo. tayo. Makilahok Very tayo. important talaga yan. Pag dating kasi sa usaping mga demokratya, marami ng mga organisasyon, marami ng mga grupo talaga ang kumikilos para dito. At napakahalaga din na at kahit papaano may isang araw na nakalaan para rito, di ba? Tsaka maganda ngayon kasi halos lahat na ngayon ng mga kabataan nakikisali na sa mga nabanggit mo nga na grupo para lang marinig din yung kanilang boses, which is parang parang hindi, maganda siya kasi marami nang nakikilahok kagaya noon na talagang tahimik lang sila. Ang mga tao diba? ngayon talagang Palaban, lalo na ang mga kabataan. Because we need to be heard. Ganon sila, mga kababaihan na dati hindi masyadong pinapansin yan sa lipunan. Pero ngayon, meron may boses ng mga kababaihan, which is actually needed in our days now. Naku mga ka-MB, siyempre sa mundo talaga natin, meron yung may mga tao na medyo, alam mo yun, very vocal. Yes. Meron naman yung iba, medyo hindi. Diba, Kaya nga, di ba si Jose Rizal, parang feeling ko introvert yun, no? Kasi puro sulat siya. Sulat siya. Lahat ng gusto niyang sabihin through written niya, ginagawa, di ba? Ang mga vocal talaga, yung iba, sina Andres Bonifacio, naman! Mga gano'n. Grabe diba? naman, no? Pero sa parehong mundo, mga ka-MB, magkakaiba kasi ang pagkatao. Meron kang introvert, extrovert, at ambivert. Ano ang mga ito? Alamin sa Share Mo To. Tahimik, mahiyain, laging nasa gilid. Sabi nila, introvert ka. Maingay, life of the party, laging may kausap. Sabi nila, extrovert ka. Pero, paano kung minsan tahimik ka? Minsan naman, super active. Baka ambivert ka. Pero teka, meron nga bang ambivert? According to Carl Jung, the Swiss psychiatrist who popularized the introvert-extrovert spectrum, most people fall somewhere in the middle. Hindi tayo laging nasa dulo. Kaya ayon sa American Psychological Association, ambiverts are individuals who show traits of both introversion and extroversion, depending sa situation. Let's break it down. Introvert, according to Healthline, are people who recharge by spending time alone. Hindi sila antisocial. Kailangan lang nila ng quiet time to reflect and regain energy. Sa klase, sila yung tahimik pero focused. Madalas, sila din yung deep thinker, creative at silent achiever. Di man lagi nagtataas ng kamay, pero consistent sa output. Extrovert, according to Psychology Today, feel energized in social situations. They're outgoing, expressive, and often the ones who enjoy working with groups. Sa classroom, sila yung group leader, class representative, o laging handang sumagot kahit walang recitation points. Masarap silang kasama lalo sa brainstorming at games. Ambivert. According to a 2013 study from Wharton School of Business, ambiverts are more flexible. They can be social when needed, but can also enjoy solitude when it's time to recharge. In short, sila yung student na adaptable. Pwedeng MC sa school event ngayon, tapos bukas, nasa library, tahimik lang nagbabasa. Truth is, hindi sukatan ng worth ang personality type. Whether tahimik ka o pala kaibigan, lahat tayo ay may sariling paraan para makipag-connect. Kaya next time may kaklase kang hindi masyado nagsasalita o laging all caps sa GC, huwag mo agad husgahan. Iba-iba lang tayo ng setting kung saan tayo nagsashine. You don't have to change who you are. Just understand why you are the way you are. And that's your power. May tinanong dyan sabi inverter daw siya. What kind of person yung are pwedeng you? maging intro, maging pwedeng extro, inverter. Pwede rin siya maging converter. Converter, yes. At saka Converter. transformer. Pero ikaw, alin ka doon? Ayo. Intro, extro, or ambi? Ambi ako. Ay, ambi ka. Ambi Ako, ambi din ako. Before kasi, when we were still living in the US, Wow. and then we came back here in the Philippines, they said, oh, you're ambi. Ano, ambi? Amboy kasi yun.
Ano ba yun? Hindi pwede yun! Oo. Brand yun. Akala ko Diba? amplifier. Uy, amplifier yun. Yung napakalakas ng boses mo, ano ka? Amplifier. Sabi, extrovert dapat. Pero, before ikaw? I thought I was extro. I thought I was extrovert. Pero hindi pala. Oo. Ako din. Akala ko din noon, sobrang maligalig lang Oo. talaga akong go ng go. Pero meron din talaga yung times na gusto ko lang mapag-isa. Ayoko Yes. makipagsalamuha. Yes. Please, leave me Exactly. alone. Ganon. I know. Ako introvert talaga ako. I do not like the crowd. Wow. Hindi, ambivert ako. Ambi. Oo, Meron kasi pala. kailangan mong, siyempre, sa line of work natin, when you go out, especially to an event, siyempre, kailangan mong makipagsalamuha Yeah. sa ibang tao. Pero like, right after that, hindi na ako nagsasalita going home eh. Parang sabi ko, parang naubos na yung social battery ko. Yeah. Pero when I was younger kasi, What year is that? well, when we were younger, we wish we're older. So Parang weird. gano'n. Hindi, hindi, pero totoo. Pero nung mas Yan bata kasi ako, parang grabe yung energy ko mula trabaho hanggang pag-uwi. Ganon. Super Nandito? 175%. Ngayon kasi pag nasa labas na ako, parang yung energy ko nasa 99.8 na lang. Apaka-OA. Oo. Nung nagbawas ka pa. Oo, tapos pag nasa bahay na ako, ayun na, 10% na lang. 10% na lang ako. Mm-mm. Ako, mula Daw. bata talaga. Meron yung times talaga na maingay ako. Meron yung times na talagang gusto ko lang mapag-isa. Pati Oo. naman ngayon eh, after ng work, kapag umuwi ako, Parang diba? gusto mo sa Pag ikaw umuwi na, tayo, oo. kapag umuwi na tayo sa Ayaw jeep, mo na ng tahimik ibang ako. tao, di ba? Oo, earphones Oo. lang. Ayoko nakikipagsalita. Ako Ganon. may kakilala ako, Na? kahit nasa work, ayaw makipag-uusap minsan. Sino? Ganon siya ka-introvert. Kahit may games na, naiingayan siya. Oo, yun ang totoong introvert. Oo. Bakla. Tapos, ang So totoong legit. extrovert, si Ron. Hindi, si Raymond. Si Mont ang extrovert talaga, Diyos mio, garpa, hindi pa nag-uumpisa ang laro. Nag-iingay na. Ay, oo nga, no? Ayaw call? Oo, Oo. tuloy-tuloy. Pili ko pag hindi yan nagsalita ng 2 minutes, maaatake yan. Alam mo ba, ginawa ko yun one time, parang may nag-challenge sa akin. Subukan mo nga huwag magsalita kahit isang oras lang. Diyos me, wala pang 3 minutes, nagsasalita na ako. Talo na kaagad ako. Oo, kasi nga sa taas, Oo. si Mon, siya lang talaga yung nagnangata na nga, nagnangata. Oo. Pati ikaw nun, yumugyug nga yung kwento sa... Diba? Ay, hindi, totoo. Pero maganda na kilalanin din natin kung ano yung mga klase ng tao, yung nakakasama natin. Kasi there are times kasi na parang you're pushing too much yung gusto mong mangyari sa isang tao na hindi naman niya gusto. Kasi nga, number 1, hindi siya katulad mo. Diba? Ay, totoo. So, kailangang maging sensitive din tayo sa mga kasama natin or sa mga nakikilala natin para nang sa gayon magkaroon ng balance. Totoo Diba? yan. Sabi nga nila, when you're stressed, what do you do? Oh, what? I stress Stress others. Because balance is important. Yeah, I saw that! I saw that din sa my Diba? face mo. Nakakainis. Ganun. Oo, din Ayun. totoo. So, kailangan mong maging balance din. So, pag hindi niya gusto, as much as possible din, sumabay ka. Kasi kaibigan mo yan eh. Kakilala mo yan siya. At magkasabay kayong lumabas. Ngayon, kapag bet naman niya, you have to ask din, okay lang ba sa'yo? Kasi medyo matao doon. Pag sinabi niya, sige, let's go lang. Pero hindi ako magsasalita. Kasi may mga tao din, like mga introverts din, na sasabihin nila beforehand na ayoko, sasama ako pero hindi ako masyado makikilahok, no? Parang gano'n Ayaw kasi call? ayoko sa mga tao ngayon. Well, you'll understand. Ganon. Paano kayo pag nagsama si Sir Coco at si Sir Mond, no? Isipin mo. Isipin mo. So weird. Oh, tama, Oo, totoo. so weird talaga. Totoo. din. Ayaw call? Wala ko mga ka-MV, umpisa pa lang yan ang laban natin ngayong unang araw ng linggong Itechiwa. Mamaya naman sa ating pagbabalik nako, isang perspektibo mula na naman sa isang kabataan ang ating malalaman. At syempre, mga balitang inihanda at nakalap naman ng RNG News. Kung
saan po natagpuan ang 46 anyos na bangkay ng isang lalaki. Dito yan sa Lamot o doon po sa Lamot, Ifugao. At parang pinaghinalaan nilang nalunod po itong lalaking po ito. Nalunod. Nahulog sa ilog kay natagpuan. Ohoy. O, At tapos? hindi lang po yan. Dahil ilang mga motorista po, doon sa may Sablan Benguet, nako po, nangangamba. Kasi Nangangamba dahil yung kalsada lang naman na ginagawa nila at the moment, sinking area na yun. Ay, So, my gosh. they seek for another alternative route. Ay, alternative route yun. Akala ko nakasulat alternatibong muta. Ruta! Ay, ruta ba yan? Yung nakasulat kasi alternatibong muta. O, basahin oo mo. nga. Tignan mo. Oh. Tapos, eto na nga. Pero basahin mo kasi. Tama ako. Alternatibong muta. Tapos, ano pa? At hindi lang po yan, dahil isang babae naman po mula dito sa Baguio City, isang artist, ang sinusungkit ang Guinness World of Record ng the largest crochet mandala. Parang kilala ko to. Nag-guess natin to before. Nag-guess natin yan before. Parang ano kaya, nasungkit na kaya niya? Kaya nga, kasi last Friday, na-measure na siya. Oo, pero so, kailan daw ang... 2 weeks. After 2 weeks, after 2 weeks, malalaman na natin kung talagang word-breaking na ba talaga yon. Oo. Oh my gosh, na-vertigo ako. Bakit? Mamaya din, malalaman natin bakit nga ba nagkaka-vertigo at paano maiwasan ito sa katawan. Mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Oh my gosh, na-vertigo talaga ako. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Ay, pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Sugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang
iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, Ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa News Center ng RNG Luzon. Ito ang Luzon Headlines. September 15, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Bangkay na ng matagpuan ng 46 anyos na lalaki sa Lamot, Ifugao. Posibleng nalunod ito matapos mahulog sa ilog. Magbabalita, Vanessa Bugto. Patay na nang madiskubre ang lalaking ito sa ilog sa Lamot, Ifugao kahapon. Alas 9 ng umaga, September 11. Nakasuot ito ng pulang t-shirt, maong na pantalon at nakatsinelas. Agad namang kinurdon ang lugar kung saan siya nadiskubre. So, yung report na may nakita doon sa isang area sa Barangay Umilag na allegedly patay na tao. So, nag-dispatch tayo ng investigating team natin. Kumuha tayo ng assistance ng crime lab, ng SOCO. At the same time, yung assistance din ng RHU ng municipality ng Lamot. And then nag-proceed sa area, na-discover at nakita nga na mayroong isang lalaki. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na ito pala ang lalaking 2 araw nang napaulat na nawawala. Nagtanong-tanong tayo kung may mga reported missing sa mga karatig area, sa mga kabarangay, and then yung karatig na lugar dito sa Lamot, bayan ng Lamot. And then wala naman pong na i-report na gano'n na missing na tao. So, nag-post tayo, pinuhat natin yung mga pwedeng pagkakilanlan sa kanya, yung mga gamit niya, yung mga damit, yung kung ano yung mga items na nakita sa kanya, pinost natin. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, posibleng nadulas at nalunod sa ilog ang biktima. May mga shortcut na daanan galing dun sa municipality ng Asipulo at papunta dyan sa barangay Umilag sana. So along the way, yung dinaanan niya, meron kasi dyan na tulay na gawa ng kawayan. Yun ang pagkasabi, nasira yun. Siguro yung very steepy yung daan, na slide siya at then malakas na din yung agos ng tubig at natangay. Iniimbestigahan pa kung mayroong foul play sa insidente habang naiuwi na sa bayan ng Asipulo, Ifugao ang labi ng biktima. Vanessa Bugtong, RNG News. Hindi maiwasan mangamba ng ilang mga motorista na dumaan sa sinking area sa Sablan, Benguet. Pero ayon sa Sablan LGU, may mas malaki pang problema rito. Narito ang report. Sa 10 taon ng pamamasada ni Tatay Cesar sa rutang Baguio-Sablan, laging itong nag-iingat sa pagdaan sa kalsadang ito sa Barangay Banangan, Sablan, Benguet. Ang kalsada kasi ay sinking area. Mabalin. Talagang di ay maggaminti dalan. Basta kwalatan. Lumabas kami jay, basta safe. Hanga safe. May atlangan ang kapay nga lumabas. Nagtutudo lang di talagang masapol nga kita am digay ko baka ada matulid nga but di lang ti siputam. Isa rin ito sa problema ng jeepney driver din na si Jack. Madanagang kami siyempre no ialis dad di dalan may met man nun. Ko at least nga safety.
Ilan lamang sila sa libu-libong motorista na dumadaan sa nasabing bahagi ng kalsada. Kaya noong Hulyo ngayong taon, inumpisahan muli ng DPWH na ayusin ang kalsada. Bagay na inirereklamo ng ilang mga residente dahil sa pautay-utay na paggawa sa proyekto. Naki-coordinate din ako sa Sangguniang Bayan natin, so they made some resolution na urging yung DPWH para ma-fast track yung construction. Ilang beses na po kasi talagang nakakonsentrate naman sila doon. May time pa na linagyan ng ang daming bakal yun, pero bumibigay. So talagang as per ng mga from DENR, talagang lumulubog talaga yun. Bagamat ilang beses na raw itong inayos, panahon na rin daw para magkaroon ng alternatibong ruta. Ito'y para maiwasan ang malaking aberyang posibleng idulot nito sa transportasyon, ekonomiya at kaligtasan ng mga residente at motorista kung sakaling tuluyang gumuho na ito. Ito'y lalo pat isa rin ito sa mga mahahalagang daan na nagkokonekta sa La Union at Benguet. Pero ayon sa alkalde ng Sablan, mukhang matatagalan pa raw ito. Sa DENR na dapat maghanap na ng alternate route natin, pero it depends also naman sa budget, kaya sinabihan naman natin yung highways na kung paanong gawin talaga yon. And of course, yung mga daanan yung mga iba doon naman private lot na. Bukod sa kalsada na paunti-unti nang lumulubog, mayroon pa raw mas malaking problema rito. Pinangangambahan pa rin ng mga residente sa Barangay Banangan sa bayan ng Sablan, Benguet ang patuloy na paglubog ng kalsadang ito. Pero bukod pa rito, nangangamba na rin ang Sablan LGU dahil pati ang bundok na ito ay malaki raw ang tsansa na lubumog na rin. Pati sa taas noon, talagang sinking. Yun ang problema natin. Kailangan siguro ng talagang study kung paano talagang gawin yun. Sa ngayon, wala pang pinal na plano ang pamahalang bayan kung ano ang magiging permanenteng solusyon nito. Angel Arquero, RNG News. Opisyal nang nasukat ang crochet mandala ni Adelia Gia sa Baguio City para masungkit ang Guinness World Record attempt. May kwento si Ron Marana. Nabalot ng kaba at sabik ang atrium ng SM City Baguio kahapon September 11. Matapos ang 69 na araw ng hirap at sakripisyo ni Adelaida sa paghahabi, sinukat na ang kanyang gawa sa attempt nito na masungkit ang world record na largest crochet mandala sa buong mundo. Ang kanyang asawa na si Philip, kabado sa magiging resulta. Pag-araw na ng sentensya, talaga nakakalambot ng tuhod eh. Medyo kabado. Na excitement. Isa sa pangunahing kondisyon ng Guinness ay isagawa ang paghahabi sa harap ng publiko bilang bahagi ng transparency. Maliban dito, 2 third-party official witness ang nagsubaybay kay Adelaida para tiyakin na ang obra ay tumutugon sa itinakdang pamantayan ng Guinness World Records. Isa pa din pong witness ay kumuha din po kami sa St. Louis University ng instructor. Meron po siyang background on theology, si Ma'am Chit, to verify po na yung ginagawa natin ay talagang mandala. At meron din po tayong kinuha from St. Louis University na seasoned instructor on home economics to verify na yung ginagawa po natin ay totoong yarn. Bukod sa witnesses, isa pang requirement ang pagkakaroon ng eksperto sa pagsukat. Kaya naman 2 freelance engineers ang nagsagawa ng aktwal na measuring gamit ang total station para matiyak ang accuracy at validity ng datos na isusumite sa Guinness. At ilang sandali pa, dumating na ang pinakahihintay na bahagi ng lahat. Okay, ito na po yung measurement. Yung radius niya is 3.057 meters or 3,057 mm. Tapos, ang area niya is 29.35 square meters. Ang diameter niya is 6.114 meters. So, yun po. Official measurement. Pero sa kabila ng opisyal na sukat, hindi pa rito nagtatapos ang proseso. Isasubmit na po namin yun sa account ni Ma'am Adele for Guinness. And then they will review it. So I'm not sure with regarding how much time is needed po for the verification. And if okay na po yun kay Guinness, pupunta na po sila dito to check it once again and to award.
Ang mandalang ito ay hindi lamang tela at sinulid, kundi sumasagisag ng lakas, pagmamahal at pananampalataya ng isang Pilipina. Mula sa maliit na hibla, umusbong ang pag-asa na maitatampok muli ang pangalan ng Pilipinas sa Guinness World Records. Kaya ngayon pa lang tanong na ng karamihan kung masusungkit kaya ni Adelaida Guia ang kauna-unahang largest crochet mandala by an individual in the world. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Yung kaya, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. Perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Kasama niyo pa rin, Ms. Bayo.
Yan. Ako rin good. Walang ting. Wala, oo din. nga. At kasama nyo nga rin ang nag-iisang Chebebe. Wala na. Miss Angelica kaagad. Miss Angel. Yan. Ba't Angel lang? Hindi Angelica yung gamit. Kasi tulong. Hindi naman Angelica. No, I prefer Angel. Kasi it's Oh. nice. Para lang, It sounds heavenly. yeah, para lang ma-balance natin ang ating ugali with the name. Wow. Wow, aray Parang sinabi mo lahat ng Bea masama ang ugali Hindi. Minsan din si Sir Leo, kailangan meron din siyang pangalang iba Ano? Leo. Shanak. Kasi maliit siya. Uy, hindi. Ang Sige, poging Shanak naman nito. Wow! Nagbago. In fairness, totoo nga din naman. Kasi ang mga tiyanak, never nagkaroon ng mukhang maayos. Siya na yung pinaka-poging tiyanak. Diba? Oy, sus! Ay, sus! Yan nga, pangmalakasan talaga yung paglaban niya, no? Pero may malakas na naman ang paglaban. Dahil mga ka-MB, bawat moment, aesthetic daw dapat. Bakit na nahuhumaling ang mga Gen Z ngayon sa aesthetic photo at memory hoarding? Bakit kaya? Alamin natin yan dito sa Gen Z's. Sa generation namin, walang maliit o pangkaraniwang moment. Kahit simpleng kape, langit o kalat sa desk, may kwenta yan kapag naka-frame. Kasi kung may vibe, may kwento. Hi, I'm Crest Arian from Tarlac State University, Certified Gen Z at Certified Memory Hoarder. Pero wait, naisip mo na ba kung bakit gusto natin picturean ang lahat? Bakit kailangan may vibe? At bakit parang may meaning kahit sa pinaka-random na kuha? Tara, samahan niyo akong alamin at i-explore kung paano ang simpleng picturean mo ako at maayos na color palette ay naging language na generation natin. Dito sa Gen Z's! Una, pag-usapan natin ang picture culture. Kapag may nangyari, automatic pipicturean. Kahit hindi event, kahit hindi moment, gusto lang namin tandaan. Kasi ang picture, hindi lang pang-post, pang-remembrance rin at pang-reflect. Ang camera roll ay parang personal diary, visual journaling ng emotion, tao, at panahon. Pero bakit nga ba sa dami ng outlets, sa aesthetics na hanap ng Gen Z's ang comfort? I'm Jasmita Yunizon. I'm a registered psychometrician. So actually, an interesting topic kasi somehow I think parang lahat tayo nakaka-relate doon. And then, of course, minsan situational, pero of course, madalas, kahit unconsciously, it's a form of self-presentation or how would you like to present yourself. Especially, yun nga, when it comes to us posting it sa My Day or sa story mo and all. So, it actually, it is connected with how we would like to be perceived by other people. May connection with our own self-presentation. Especially nowadays na curated kasi, everything that we see online or mostly of what we see online is already curated. Like, kung ano yung idea, yun lang naman ipopost natin. Malaking factor talaga yung external validation. And why? We curate so much of the things that we post online, especially your generation, Gen Zs, So technically, what other people says really has that big impact sa atin. External validation is something na people can take away from you, diba? It's something na hindi galing sa'yo eh. So kaya, ang dali din niyang mawala, ang dali din sa atin, kumbaga, mag-crumble ng self-worth natin pag doon natin siya in-attach sa external validation from other people. So that is why ang recommended or ang mas healthy sa atin is yes, we can still post, we can still be aesthetic, pero you do it for yourself and not to show or to prove anything sa ibang tao. You do it for yourself. Minsan yung pressure, naging obsession na siya na obsessive compulsive na maging perfect, and like every angle, every shot, dapat Instagrammable and all. To the point na, yun nga, tama yung sinabi mo na nararab na yung ability mo to really enjoy the moment. Na ang iniisip mo na lang, ano ba yung makukuha ko magandang picture ngayon, di ba? Instead of you enjoying the company of the people that you're with, or for example, enjoying the place that you are into, dahil nga masyado kang focus sa ipopost mo.
Ayun. You do posting, no, as a way to express and not to impress. Ayan. Para lesser yung pressure sa atin. So bakit nga ba lagi tayong may mga moment na picturean mo nga ako dito? Kasi ito yung paraan namin ng pag-intindi sa mundo. Kahit simpleng moment lang, kapag na-capture namin ang ganda, mas naiintindihan namin kung sino kami at kung saan kami nanggagaling. Mahilig siya sa mga kuhang hindi planado. Mahilig siya sa mga moment na totoo at hindi scripted. Hi, I'm Precious Malikay and I like taking candid photos. Okay, first question, bakit importante sa'yo yung mga candid na kuha kahit hindi mo naman pinupost lahat? Siguro, hindi ko naman need kasi talagang i-post sila eh. Hindi ko naman need ng validation ng iba. Kumbaga, kumukuha lang ako ng mga candid photos sa store memories. To look back on memories, hindi ko naman nakikita yung necessity na kailangan ko pa siyang i-post. Gustong-gusto kong kinukuhanan yung mga food and mga drinks na in-order namin pag nagka-cafe kami ng mga friends ko. Tapos minsan magugulot na lang yung mga friends ko, may flash na sa mukha nila. Kinukuhanan ko na rin pala sila ng mga pictures nang hindi nila alam. Kaya ayun, gustong-gusto kong kinukuhanan yung mga foods and yung mga mukha ng mga kaibigan ko. Kinukuhanan ko yung mga pictures, yung mga ganyang bagay kasi gusto ko talagang maalala yung times na nandun kami. Parang to look back kung ano yung ginawa namin, kung ano yung mga pinag-usapan namin, kung ano yung mga pinagtawanan namin. Para pag kinalaunan, pagka hindi na kami magkakasama, pagka may busy na kami sa buhay namin, mapag-uusapan namin ulit na, uy, ito pala yung ginawa natin, ito pala yung mga pinagtawanan natin noon. There's something with candid photos na it feels more real and genuine kasi eh. Parang, I feel na mas genuine yung mga candid photos kasi you get to take the photos during the moment itself na parang ito yung nangyari noon, ito yung mga mukha nila nung tumatawa sila. Kaya ayun, parang pagka nakita ko yung mga pictures na yun ulit, parang yung nag-reminisce ka na rin ba kumbaga. Kaya ayun, yung feeling talaga nandun sa mga candid photos. Para kay Precious, hindi kailangan ng filter o magandang anggulo para matawag na memorable ang isang litrato. Pero hindi lang basta picture, di ba? Kailangan may vibe. Kailangan curated, maayos yung lighting, at yung filter dapat swak sa mood. Isa siyang style curator na mahilig gumawa ng flat lace at curated IG stories. Mahilig din siyang mag-matching fits, OOTD enthusiast kung ilalarawan, at laging on point ang forma. Ang bawat matching fit ay hindi lang outfit, kundi isang mood. Hi everyone, I am Mervan Mendoza, a fashion enthusiast. Para sa akin kasi, meron akong motto, yung you only live once. And syempre, gusto naman natin palagi na maayos tayo. And of course, hindi naman natin kailangan ng feedback as long as na-express natin yung self natin ay okay na ako sa ganung settings. Para sa akin, nasasabi ko na aesthetic ang isang bagay. First, of course, yung mga features niya, ganun. If ano ba siya, if may texture ba siya, if plain lang siya. Kumbaga, una kong ginajudge yung physical feature ng isang bagay para masabi ko na aesthetic talaga siya. Siyempre, pag as aesthetic person, no, pag talagang feel natin yung fit natin, ganun, pag perfect talagang kahit ilang ulit pa yan sa social media, kahit sa stories, ulit-ulitin natin siya kasi siyempre, di ba, perfect shot, tas perfect edit, talagang ipipin natin yan, ipa-post natin at ipa-plug natin sa lahat ng social media. Pag sa Instagram kasi, pag minsan nagmamatter talaga yung picture rather than the caption. And pag minsan, hindi na natin kailangan magsabi-sabi ng madaming caption, ganun, because the photos say it's all. Siguro din, vibe tapos event ng pupuntahan natin. Kasi syempre, pag kailangan mag-matchy-matchy din tayo. If yung aesthetic ba na susuotin natin is match sa event na pupuntahan natin, ayaw naman natin pumunta sa, kunyari, black and white party and ikaw naka-red ka, diba? So, kailangan laging matchy-matchy lang sa event. At syempre yung vibe at the same time dapat comfy ka din. Syempre may mga friends tayo online na nasanay na pag magpo-post siya ng pictures o photos na laging aesthetic. And pag minsan syempre nakaka-pressure din na pumili ng mga outfits, syempre may mga nag-aabang sa atin from online. Kaya yun, pinag-iisipan talaga natin mabuti, ipo-post ba natin to? Parang ganun bang atake? Para kay Irvan, ang art, ang visuals at ang fashion ay hindi lang para sa feed,
kundi therapy. Ito kami, hindi lang kami digital natives. Kami ang generation na gumagawa ng kwento gamit ang mga lens at pictures. Ginawa naming sining ang simpleng sandali dahil gusto naming maalala at gusto namin ay maganda ang pagkakaalala. Sa mundo namin, aesthetic ang language at ang memory, binubuo, hindi lang iniipon. Muli, ako si Crest Arian ng Tarlac State University at ito ang Gen Z's. Diba? At dun pa pala galing. Nakakagulat. Nakakaloka. Nakakaloka. Yun ang aesthetic talaga. Dapat may nakaganon na lang para talagang... Yun ang aesthetic, may pasabit. Diba? Anyway, ayan, kasama natin ngayon online naman. Walang iba kundi si Crest Arian Gragasin ng Tarlac State University. Good morning! Good morning po, Miss B. May kasama pa akong isa. At Miss Angel. Good morning po sa inyo lahat sa studio. Ang gagawin talaga natin ngayon, hindi pag-usapan. Ano? Pag-uusapan natin yung mismong Gen Z's. Ba't may pasabit? Bakit? Ba't sumabit Ay, yun? nakakaloka ka. Anyway. Accident. Ganun talaga, no, ang mga Gen Z's ngayon. Ikaw mismo ba, mahilig ka talagang mag-post? Miss B, kapag may mga nangyari po na mas more on in-story ko po yung mga candid na videos lang po sa mga happenings ko everyday. Yun po yung mga mas mahilig ko pong i-post. So, hindi ka masyado dun sa mismong feed? Oo. Yes, hindi po. More on sa stories. Apo. Din po sinishare yung mga candid. More on candid side po ng aesthetics. Pero paano mo ma-define ba ang aesthetic? Pag na aesthetics, Aesthetic. Yun. Para po sa akin, para masabing aesthetic yung isang bagay, mas magtitingin po sa vibe niya mismo ng photo or video. Hindi po, di bali po kung curated siya or very candid shot ng photo or video. Basta, kung for example po, sa mga candid pics, kahit sunset lang po yan or mga simpleng langit picture, masasabi po siyang aesthetic kapag andun po yung vibe na gusto pong iparating nung nag-post. Yeah, actually, na-gets ko yun, no? Kasi meron tayong host sa Ganda Mo Pangasinan, si Marian. Tapos, si Yana. Pinicturean ko siya, tapos ine-edit ko. Habang ine-edit ko, mas maganda to kasi yung vibe niya, kasi ganito yung color. Gumaganon siya. So, okay. Matanda na talaga ako, Hindi ko alam. Parang ganon. Hindi kasi pag titignan mo, mga Gen Z talaga ngayon, kapag nag-My Day talaga sila, kung ano-anong nakalagay, pero ang gandang tignan. Especially sa isang social media platform. Yun yung talagang, pop. Eto ba, inaaral nyo rin? Or nakikita nyo lang siya sa iba? Kapag kung ano po yung trendy sa time na to or sa isang specific time po, parang yun na rin po yung usually nagiging language po ng social media language ng mga Gen Zs. For example po, nung nauso po yung mga music sa mga IG stories or Facebook stories, parang halos lahat po, dun na lang po nila din dinadaan yung gustong vibe ng mga photo or videos po nila. Parang ginagaya lang po, ganun. Pero sa tingin mo ba, saan mapupunta itong pagiging aesthetic ng mga Gen Z? Magtutuloy-tuloy kaya ito or kukunin ng Gen Alpha or Gen Beta? Mas lalong beta. Oo. Parang wala na. Parang, Gen Z na, magiging parang millennial na rin kayo. Oo, kasi diba noon, syempre, uso yung music din. Hanggang naman meron ngayon pa rin naman. Hindi ka rin, alam mo, mga millennial, hindi marunong mag-story yung mga yan. Kung ano lang yung kinuhanan, lagyan lang ng caption yun na yun. Yung iba naman, maglalagay lang picture talaga, tapos, thank you, Lord. Ilalagay lang nilang gano'n. was saying yun. Oo ba? Tapos ka mag-birthday na, happy birthday. Totoo yan. Sa tingin mo, magiging ganun din ba kayo para sa mga mata ng Gen Alpha at saka Gen Beta? Sa tingin ko po, may chance po, Miss B, kasi parang yung sa mga millennials po, parang nung time nila may specific aesthetic po sila na sa ngayon po, parang ganito po, minimake fun na lang po ng mga Gen Z. So, kung ano po yung in or trendy sa amin ngayon, pwedeng ganyan din po yung mangyari sa mga Gen Alpha, pero pwede rin pong magstay and madagdagan na lang po or maka-adapt po kami sa
kung ano po yung magiging trends niyan sa mga susunod pa pong generations. Mahalaga ba para talaga sa mga kabataang katulad ninyo yung magkaroon ng ano yung sinabi nung psychometrician kanina? Yung Yung kailang matanggap, parang ganon. Validation. Yun, yung validation. Feeling ko po, Miss B, parang bukod po dun sa pag-share ng mga photos and videos, isa rin pong parang main reason ng pagpo-post online yung yung validation po na nakukuha nila. Kasi parang hindi lang po para sa ibang tao, kundi para din po sa sarili mismo nung nag-post. Parang nabavalidate yung sarili niya na naisip niya na clean yung feed niya or yung mga post niya. Kaya po mas nafe-feel niya na aesthetic siya or pasok po siya dun sa aesthetic culture nga po ng mga Gen Zs. Pero alam mo, yung problema ko dyan, paano pag hindi na-validate sa kanyang ginawa? Paano kapag may ginawa siya, may pinost siya, tapos walang nagsisiin, walang nagla-like, di ba parang mas lalo siyang nakakasakit? Oo. Kapag para sa inyong mga mahilig sa mga ganyang trend, hindi ba parang nanonormalize dyan yung parang masasabi natin na paano naging clean naging aesthetic to. Parang ang layo nung tanong mo sa tanong ko. So anyway, paano yun? Paano hindi siya nagiging negative na parang hindi ka naka-receive ng mga validation like feedback, ganon? Tulad po dun sa sinabi po ni Irvan, yung isa po nating fashion enthusiast daw. Kapag hindi lang daw po niya ginagawa yun para rin sa ibang tao, para sa sarili niya po. As long as nasa-satisfy niya yung sa sarili niya na pinapakita niya yung aesthetic side or yung aesthetic culture niya, kahit wala pong agarang feedback na parang mga comments na ang ganda ng post, ganun, okay lang po, basta po para sa sarili lang po. It's all for you Parang ikaw, mahilig ka din, aesthetic ka din mag-stories No. Arte! No! Sabi talaga niya, hindi ako marunong mag-story talaga. Oo, kung ano lang yung nangyayari. Kasi nga story mo yun So kung anong nangyayari during that time, yun yung ipopost mo. So whether or not it's aesthetic, as long as it's from you, who cares? At saka kung talagang dun confident ka na maganda ako dito. Oo, kahit nga hindi May mga time nga yung mga mukhang gising, bagong gising ka lang, pero just woke up, ipopost mo siya. At diba? least, tapos ang line, ang kanta mo, Thank you, Lord. Ganun ulit, diba? Ganun siya. Anyway, maraming salamat, Crest Arian. Baka may nais kang batiin. Yun po. Shout out po sa mga RNG interns po na nakasama namin and sa inyo pong lahat dyan sa studio. Maraming salamat, Crest. Naghanda si Crest, may pakilay siya today. Tapos may pa-lipstick. Wow. Hindi na siya stressed. Maraming salamat. Enjoy and say hi to everyone in Tarlac State University. Thank you po. Ayan. Ako, anyway, mga ka-MP, minsan nakakahilo din yung mga pinopost mo sa mga stories. Di ba parang pag nakita mo siya, oh my gosh, nasa-vertigo ako. You're spinning me around, sabi nga. Pero bakit biglang nahihilo? At paano naiiwasan ang vertigo? Alamin dito sa Kata Wonder. Parang nahilo ako. Naranasan mo na bang mahilo kahit walang ginagawa at nakaupo lang? Hala, baka vertigo yan. Vertigo is a medical condition at hindi basta hilo lang. Ayon kay Dr. Timothy Hain, isang neurologist at vertigo specialist mula sa Northwestern University, vertigo is an illusion of motion, typically caused by a disturbance in the inner ear or brain. Ang ibig sabihin nito ay natitrigger ang vertigo pag ang balance system mo ay nagsend ng maling signal sa utak mo. Ano ang nagkakos nito? Ang suspect ay ang inner ear system natin. Nasa loob kasi ng tenga ang cochlea na merong liquid na responsible sa ating pandinig at nagsasabi sa utak kung nasaan ang posisyon ng ulo natin. Kaya pag gumalaw ang mga liquid na ito, umiikot din ang paningin natin dahil hindi alam ng utak kung ano talaga ang posisyon nito. May iba't ibang sanhi ng vertigo, gaya ng BPPV or Benign Paroxysmal Positional Vertigo dahil sa maliit na crystals na napunta sa maling lugar sa loob ng tenga. Labyrinthitis.
pamamaga sa loob ng tenga na maaaring dahil sa sipon o lagnat, at minsan, migraine o iba pang underlying conditions. Paano ito sumusumpong? Biglaang paglingon, pagtayo, pagtulog ng nakatagilid at simpleng pagbaling ng ulo. Kapag inaatake ka ng vertigo, umupo o humiga agad. Para hindi ma-injure dahil sa biglaang pagkahilo, ipikit ang mata at iwasan muna ang maliwanag na ilaw o screen. Para hindi ma-overstimulate ang mga senses, huminga ng malalim. Huwag piliting tumayo at igalaw ang ulo o leeg. Uminom ng mga over-the-counter na gamot o mga gamot na hindi na kailangan ng reseta para sa vertigo. Kung paulit-ulit ang pagsumpong ng vertigo at hindi na kayang tiisin, huwag nang magpakamanhid-te. Magpakonsulta sa ENT or ear, nose, throat, doctors o neurologist. May mga simpleng test tulad ng DIX Hallpike test para malaman kung anong klase ng vertigo ang meron ka. Kaya huwag ka mag-alala dahil kaya mo itong lampasan. Labanan ng hilo sa tamang kaalaman, check-up at pahinga. Vertigo man yan or stress lang, laging makinig sa katawan. Ano? Nalinawan ka na ba kung ano ang vertigo? Oh my gosh! Nawawala yung vertigo ko. Akala ko nagkakaroon ka ng vertigo. Kasi naka-rest ako for 2 days. Higa lang. Yeah, uy, pero yun, totoo. Nagpahinga ka nga, pero nakahiga ka ng buong araw ng Saturday at saka Sunday. Ay, girl, sarap. pagbangon mo ng Monday, hilo-hilo ka talaga, girl. Ay, oo. Sakit. Oh. Pero ikaw na vertigo ka na ba? Yeah, every time na kunwari nakaupo ako, no? Pag biglang tumayo ako, parang, you know, the world is spinning. Oo, parang dalawa yung tao lagi nakikita ko. Tapos naglalash siya for 15 seconds. Dalawang tao yung nakikita mo. Sige nga, hanapin mo ko. Sabi. Hindi, mahirap yun. Ang sakit sa ulo, ang sakit pa sa dito. Sakit. Oo, totoo. Nakakatakot din minsan kasi hindi mo alam kung anong nangyayari sa katawan mo. Kaya tama nga din, napakinggan mo ang sinasabi ng katawan mo. Listen to what your body is telling you. Because if you listen, then you are a good listener. Yes. Pero paano mo nga ba mapapakinggan ang katawan mo? Paano? Listen carefully and listen intently. Kasi yung paa mo minsan, kapag pagod na yan, sasabihin niya, huy, pagod na ako. Paano? Paano ba siya mapapagod? Huy, pagod na ako. Sasabihin niya ng paa niya. Ganon. Ganon talaga siya, di ba, SpongeBob? Hindi totoo. Kailangan kasi minsan kapag akala natin na-vertigo lang pala tayo, pero meron na pa palang mas underlying condition. Di, syempre, binaliwa lang natin. Akala natin vertigo. Pero kailangan talaga natin. Paano ulit? Vertigo. Pero hindi na pala. Bartik mo lang yan. Bartik mo, hindi siya vertigo. Kaya ka nahilo ng umaga ng Lunes kasi bartik mo yan. Tipikal na nangyayari sa'yo. Oh my God! I hate you. It's not like it's vertigo. Okay, what? Vertigo. Vertigo. Oo. Naku mga ka-MB, laban-laban lang tayo ngayong Lunes, September 15. Dahil ngayon ay araw ng Monday! At araw ng sahod! Ano ba yung tagal? At hindi lang yan, kasi meron na! Pamasok na siya! Kaya, papalibre na naman tayo kay Miss Angel. Aray ko! Actually, binudget ko na siya. And then, totoo ba? Na-budget ko na siya. Nakakaloka. 1,000 lang talaga yung matitira for 2 weeks. Perfect! 500 per week. So, 100 a day. Uy, I cannot. Diba? Oo, totoo. Yung mga ka-MB, maraming salamat sa ating napakasayang Lunes. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga partners. Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao, para sa inyong mga sasakyan. At Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that overzoom, outdoor office and customized furniture, field of accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marquez Highway, Baguio City. Pasalamatan din natin ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At ng Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge.
Nandyan din ang Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominium, Pacdal, Bayan Buklao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang tawagan sa 0906-0584232 Bristol. At Skin Lace, ayan, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting Contacting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. Nandyan din ang Chased Your Beauty, our passion. Have your hair chased. Style that makes a statement, located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact them via 0917-188-6877. Yes! Grabe, may pag-ganun talaga tayo. Oo, may paturo talaga tayo. Siyempre, happy birthday nga pala kay EJ Balang. Ang aking long-time friend. Happy birthday sa'yo, EJ Balang. Pagpalain ka. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, happy birthday po sa inyo. Wala kang babatiin ngayon. Walang mag-birthday ngayon, nakakilala ko. Oo. Ay, wala. Bukas. Bukas madami. Oo, madami bukas. Pero sa lahat ng nagbe-birthday ngayong araw na to, happy birthday po sa inyong lahat. Yes, at sa lahat ng mga nanood sa ating online world, happy viewing po sa inyong lahat. Don't forget to follow us on our other social media accounts. Nariyan po tayo sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, at X. At yung mga naka-social media accounts naman po dyan, naka-social media po dyan, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon dahil nasa Channel 10 lang po kami. Pag kayo ay naka-Mountain View Satellite at kapag hindi nyo naman pamahanap-hanap ang aming mga pagmumuka, riskan nyo lang po yung mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon Channel. At antayin din ang pinalakas na signal ng RNG Luzon para naman ng sa gayon high quality faces of this beauty. You'll watch Everyday. Wow, diba face card yung face card. Paano yung face card ni Miss Bea? Face card. Alright. Ay, mga ka-FB, nakasama niyo muli ang nag-iisang, ano yun? Nakasama niyo muli ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ang nag-iisang chabebe girl ng RNG, Miss Angel Arcel. Ito pa rin ang masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Mayat! Hello lahat! Lola, Lolo. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.